Paano kung yung huling babala para sa atin, para sa sangkatauhan, ay hindi nakaukit sa mga lumang bato o kaya hindi nakatago sa isang ginintuang kaban? Oo, yung mga typical na naiisip natin sa mga pelikula. Eksakto. Paano kung nakatype lang pala ito sa isang simpleng Word document, tapos inirecord sa isang medyo lumang smartphone? Walang palasyo, walang malalaking templo? Walang koro ng mga anghel na kumakanta sa background. Wala talaga. Isang ordinaryong tao lang na humihingi ng tulong sa gitna ng tinatawag niyang total darkness. Kasi familiar siguro ikaw na nakikinig sa atin ngayon sa mga typical na hula ng end of the world, di ba? Oo, yung mga naririnig natin madalas. Pero sa pagbusis natin ngayon, ibabaling natin yung atensyon mo sa isang bagay na parang napakalapit sa realidad natin. Titingnan natin yung mga kakaibang tala at transcript ng video mula sa isang tao na nangangalang Narciso o Lalo. Na ginawa niya between 2013 hanggang 2016, tama ba? Tama, 2013 to 2016. So, handa ka na bang sumabay sa paghimay-himay natin sa isang napaka-personal at, aminin na natin, medyo nakakagimbal na serye ng mga pangitiin? Bago tayo magsimula dyan, at bago natin buksan yung mga dokumentong yan, mahalagang maglagay muna tayo ng malinaw na batayan. Kasi yung mapagkukunang material na titingnan natin, naglalaman ito ng mga napakasensitibo at theological na pahayag. Oo, mabigat na claims talaga. Mabigat, may mga inaaangking direktang mensahe daw mula sa Diyos, mga apokaliptik na pangitin at matinding babala. Kaya gusto kong ipaalala sa iyo bilang tagapaginig natin na nananatili tayong neutral dito. Definitely. Walang kinikilingan. Hindi natin iniindorso, pinapatunayan o pinapubulaanan ang pagiging lehitimo ng mga ito bilang banal na katotohanan. Nandito lang tayo para ilahad ng patas yung teksto, intindihin yung lohika niya at unawahin yung malalim na mensaheng nakapaloob sa mismong material ni Olalo. Okay, himayin natin ito. Ang pangunahing misyon natin ngayon, ano ba talaga ang nais iparating ng mga pangitahing ito tungkol sa total darkness? At paano nito binabangga or systematically binabago yung kinagisnan mong pananampalataya at sa mismong relihiyon? Upang masagot yan, kailangan nating magsimula dun sa mismong trigger point ng mga pahayag niya. Yung sikat na pangitain niya noong November 15, 2015, pamilyar ka na siguro dun sa detalye. Naglalakad siya sa isang hindi kilalang lugar, tapos, bah! Biglang may gulo. Oo, biglang inatake ng mga armadong lalaki na nakaitim yung mga inosenteng tao. Inihalin tulad niya ito sa mga ISIS. Walang haba silang namamaril, kaya nagtakbuhan yung mga tao patungo sa dalampasigan, sumakay sa mga bangka para lang makatakas. Parang eksena sa isang war movie. Parang war movie talaga. Pero yung gusto kong himayin natin dito, yung bigla ang shift ng environment. Mula sa literal na banta, kumbaga tao laban sa tao, biglang naging supernatural na parusa. Kasi biglang nawala yung araw? Nawala yung araw. Binalot ng total darkness yung buong paligid. Tipong wala ka nang makita kahit yung sarili mong kamay di mo makita. Teka, hindi ba parang nakakapagtaka yung transition na yun? Nakakabigla talaga. 'Di ba? Bakit total darkness? Kung parusa man ito ng Diyos, bakit hindi na lang baha katulad nung kay Noah o kaya ulan ng apoy? Ang nakakabighani rito ay yung pagpili sa kadilimang bilang parusa. Hindi lang siya literal na parusa, kundi isa siyang metaphorical na salamin ng mismong kasalanan ng lipunan. Paanong salamin? Sa material kasi ni Olalo, ipinupunto niya na nagpasya ang Diyos na magpataw ng ganitong sakuna kasi napakadali na lang para sa tao na kumitil ng buhay. Parang wala nang halaga yung buhay. Yung tipong kahit sino na lang pinapatay? Eksakto. May binanggit pa nga siya na kahit yung mga taong nagsasabing naniniwala sa Diyos, walang pakundangan kung pumatay. Parang nawala na yung pagiging sagrado ng buhay. At yung pagpatay kasi, kapangyarihan yun na reserbado lang sa Diyos at sa panahon. So, yung kadiliman, parang karma nila sa pagkabulag nila sa halaga ng buhay? Tao.
Kung naging bulag na kayo sa halaga ng kapwa nyo, tatanggalin din yung pisikal na kakayahan ninyong makita. Binawi yung pribilehyo. Grabe ang bigat nun. Pero teka, intindihin natin yung anggulong ito. Hindi ba parang napaka-unfair ng total darkness bilang malawakang parusa? Sa anong paraan? Kasi paano naman yung mga inosente? Damay-damay lahat eh. Pati yung mga taong hindi naman pumatay, yung mga nagsisikap lang mamuhay ng maayos, mabubulag din at magdurusa. Parang collective punishment siya. Oo, at isang napakahalagang punto iyan na nagpapakita ng lalim ng tema ni Olalo. Sa pananaw ng mensahe niya, ang kasamaan ay hindi nakahiwalay sa individual lang. So, system failure siya. Parang ganun, kapag ang isang lipunan ay hinahayaan lang yung pagpatay o nagiging manhid na tayo sa araw-araw na balita ng patayan, lahat tayo nagiging bahagi ng sistemang yon. Complicit tayo kumbaga. Eksakto. Kaya yung kadiliman, nagpapantay sa lahat. Inaalis nito yung ilusyon natin na ligtas tayo. Wala nang mayaman, walang mahirap, walang politiko, walang ordinaryong tao. Pag namatay yung liwanag, pantay-pantay tayong bulag. So kung lahat ng tao sa paligid mo ay bulag at nilamon na ng total darkness, paano ka ngayon makakahanap ng liwanag para makaligtas? At dito na papasok yung kasunod na bahagi ng pangitian na para sa akin, ito talaga yung pinaka-provocative. Yung sa bangka na park? Oo, nasa bangka si Olalo. Mag-isa siya sa gitna ng laut. Sobrang dilim, nakakabingi, yung katahimikan. Tapos nagdasal siya. Sabi niya, Lord, help me. Please help me and guide me. Isang napakadesperadong panalangin. Totoo. Tapos biglang nagaliwanag sa paligid niya at nakita niya si Jesus Christ na nakaupo doon sa unahan ng bangka niya. At dito na talaga magiging kawili-wili ang usapan. Kasi ang iisipin mo sa ganitong kwento, ililigtas siya ng milagro, di ba? Oo, yung tipong aangat yung bangka o kaya lilipa rin sila sa ligtas na lugar. Parang superhero. Pero hindi eh. Kabaliktaran yung nangyari. Sobrang makatao at halos comical pa nga yung interaction nila dito. Sinabi mo pa, sabi ba naman ni Olalo kay Jesus, nandito ka pala, dalawa pala tayo dito, dapat dalawa ang sagwan natin. Inutusan niya yung Diyos na sumagwan. Gusto niya ng katulong sa pisikal na trabaho? Oo, para mas mabilis sila nakatakas. Pero tumanggi si Jesus. Sabi lang sa kanya, kaya mo yan, nandito lang ako, sundin mo lang ang sasabihin ko sa'yo. 'Di ba parang teka lang, parang inabandon na pa rin siya nung Diyos sa aspekto ng paggawa. Parang tinamad yung Diyos, ganon? Parang ganon. Kung literal na nandyan ang lumikha, bakit ipapasa mo pa sa isang pagod at takot na tao yung responsibilidad na iligtas yung sarili niya? Tingnan natin yung psikolohiya dyan. Yung pagtanggi ni Jesus na humawak ng sagwan, isa siyang direktang atake dun sa ideya ng passive salvation. Passive salvation? Meaning, yung aasa ka lang na sasaluhin ka ng Diyos sa lahat ng problema. Tama, yung wala kang gagawin tapos aasa ka lang sa himala. Ipinapakita dito na yung banal na patnubay nagbibigay lang ng direksyon. Hindi nito inaalis yung personal na responsibilidad mong gumalaw. Kumbaga, binigyan ka ng ways, pero ikaw pa rin magmamaneho? Ganyan na ganyan. Ang Diyos ang nagbibigay ng mapa at liwanag, pero ikaw ang magsasagwan kahit nananakit na yung braso mo sa pagod. Ang galing nung metaphor na yun. Tapos, may particular na direksyon pa na binigay sa kanya, di ba? Inutusan siyang magsagwan patungong west o kanluran at kailangan niyang iwasan ng mahigpit yung malalaking barko na patungong south. Oh, yung mga patungong timog. Kasi ipinaliwanag sa kanya na yung mga dambuhalang barko na yon, hindi siya nakikita. Bulag din sila, nasa loob sila nung total darkness. Siya lang sa maliit niyang bangka, yung may liwanag. Isipin mo yun, isang maliit na bangka na buwis buhay na umiiwas sa mga naglalakihang barko na pwedeng makabangga sa kanya anytime. Nakakatakot na sitwasyon? Sobra. Teka, sino ba itong mga malalaking barkong ito sa modernong panahon? Mga bansa ba ito, mga korporasyon, o baka mga mega churches na tuloy-tuloy lang kahit papunta na sa bangin? Pwede nating sabihin na saklaw nito lahat ng nabanggit mo. Ang malalaking barko, malinaw na kumakatawan sa mga naglalakihang institusyon, maging gobyerno man yan o organisadong relihiyon.
Na masyadong mabigat at bulag. Oo, masyadong nakabaon sa tradisyon kaya hindi makapag-adjust. Umaandar na lang sila dahil sa momentum kahit wala namang direksyon. Samantalang yung maliit na bangka, sumisimbolo sa isang individual na madaling kumilos at sumunod agad sa liwanag ng Diyos. Mas agile, kumbaga. Tama. At may dagdag pang babala sa dulo ng pangitian. Nung tinanong niya kung anong isla yung narating nila, ang sagot sa kanya ay Pilipinas. Wait, Pilipinas? So hindi ito nangyayari sa kung saan lang? Ibig sabihin, yung mga nakikita nating kaguluhan sa labas, yung mga war-torn areas tulad ng Syria, posibleng mangyari din dito sa atin. Kaya may diin na iwasan ng matataong lugar at laging sumunod sa patnubay. Nakakakilabot na warning. Ngayon, kapag may naririnig kang tao na nagkiklaim ng ganyang kabigat na mensahe na alam niya kung paano maliligtas, alam niya kung ano mangyari sa bansa, natural lang na magtanong kasino ba siya? At anong motibo niya, di ba? Exactly. Kasi sa kasaysayan natin, kapag may nakaranas ng ganito, anong ginagawa nila? Nagtatayo ng kulto, nagpapatawag ng propeta, kumikita ng pera. Madalas talaga yan ang natural progression. Yung espiritual na experience, tinatranslate agad sa kapangyarihan sa lipunan. Pero dito, nagiging medyo komplikado yung pagkataon ni Olado. Kasi sa halip na yakapin yung fame at kapangyarihan, mariin niyang itinatanggi na siya ay isang propeta. Oo, may mga bumabatikos nga sa kanya eh. Tinatawag siyang false prophet. Pero nung July 2015, sinagot niya sila. Sabi niya, paano siya magiging false prophet? Hindi naman daw sinabi ng Diyos na propeta siya. Nung tinanong niya raw ang Diyos kung ano ang titulo niya, ang sagot ay, ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling? Isang instrumento. Instrumento lang, ordinaryong tao. Pero wait, may dagdag pa siya. Inaangkin din niya na kaya niyang manggamot gamit yung boses niya. Yung may kinalaman din sa laway at boses. Oo, pero may caveat daw ang Diyos. Ikaw ang naggagamot pero ako ang nagpapagaling. Seryoso, hindi ba parang isang malaking paradox ito? O baka pa-humble effect lang? Kasi sinasabi mong wala kang titulo, ordinaryo ka lang, pero kausap mo pala ng direkta ang Diyos at nakakapagpagaling ka? Parang iniba lang yung packaging ng power trip. Oo, parang ganun na nga. Pa-humble lang pero power trip pa rin. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan ng dynamics ng kapangyarihan sa relihiyon, makikita natin na yung pagtanggi sa titulo, hindi lang siya pa-humble effect. Isa siyang kinakailangang mekanismo para maprotektahan yung mensahe niya. Paanong proteksyon? Isipin mo siya bilang isang firewall sa computer. Hinaharangan ng salitang calling, yung virus ng ego, kayabangan o yung ambisyon na gumawa ng institusyon. Kasi pag naging propeta ka na, Automatiko may hierarchy yan. May susunod na manghihingi ng donasyon, magpapakayo ng sariling malaking gusali, at sa huli, uuwi lang sa isang transaksyonal na pananampalataya na siya mismong tinutuligsa niya. so sa pamamagitan ng pagiging simpleng mikropono lang, ginigiba niya yung pedestal na pilit ibinibigay sa kanya ng mga tao. Eksakto. At dun sa panggagamot, kaya niya sinabing, ikaw ang nagagamot pero ako ang nagpapagaling, para yung pasyente hindi sa kanya sumamba. Ilalagay yung pananampalataya kay Jesus, hindi sa tao. Ang ganda ng pananaw na yan na yung kawalan ng titulo, kalasag pala yun. At dahil inilagay ni Olalo yung sarili niya sa labas ng umiiral na istruktura ng relihiyon, hindi siya pwedeng diktahan. Wala siyang boss na tao. Nawalan ng puwang yung ego. At kapag inalis mo yung ego at yung pangangailangan na mag-maintain ng malaking institusyon, nagkakaroon ka ng kalayaan na punahin ng buong tapang yung mga leader. Yung mga leader na ginagamit yung relihiyon para sa pera. Tama! Kaya pala direkta siyang umaatake dun sa tinatawag nating transactional faith. Iyan talaga ang isa sa pinakamatatalas na kritisismo na mababasa natin sa mga dokumento niya mula pa noong December 2016. Ipinahayag niya yung galit ng Diyos sa pananampalatayang may hinihintay na kapalit. Yung tipong naglalagay tayo ng kondisyon. Parang, Lord, kapag pumasa ako sa board exam, magsisimba na ako every Sunday. O kaya magbibigay ako ng malaking tithes, basta pagalingin mo lang yung sakit ko. Oo, ginagawa nating vending machine ang Diyos.
Hulog ka ng barya na dasal at donasyon, tapos hihintay mong lumabas yung grasya. Ayaw na ayaw daw ng Diyos sa ganyang mentalidad. At dito niya rin ginamit yung konsepto na yan para ibalik yung atake sa mga nagbabansag sa kanyang false prophet. Kasi sabi niya, yung mga mismong leader ng relihiyon na naninira sa kanya, sila daw yung tunay na false prophets. Matapang na statement yan. Bakit daw? Kasi nagtuturo daw sila ng mga salitang gawa-gawa lang nila at ginagamit nila yung pangalan ng Diyos para mangolekta ng pera. May sinabi pa siyang napakatinding linya, mamamatay ang simbahan at magugutom kayo. Grabe yung linyang yun. 'Di ba? So ba, Tong? Sinasabi niya na yung teolohiya ng mga leader na ito, negosyo lang talaga, nakatali sa bulsa nila. Ipinapakita dyan yung malalim na pagsusuri sa ekonomiya ng organisadong relihiyon. Ayon sa lohika ni Olalo, yung takot ng mga lider hindi naman para sa kaluluwan ng mga tao. Kundi para sa negosyo nila. Oo, pagbagsak ng negosyo nila. Kung matututunan ng tao na ang simpleng pananampalataya at direktang koneksyon lang kay Jesus ang kailangan para maligtas sa total darkness, ano pang silbi ng mga malalaking simbahan? Wala na. Hindi na sila magbibigay ng ikapuho, hindi na magbabayad para sa mga ritual. At babagsak yung buong ekonomiya na bumubuhay sa mga leader na yan. Kaya, kailangan siyang siraan bilang false prophet para protektahan yung negosyo nila. Parang self-preservation tactic lang. Kaya pala ganun na lang yung tapang niya. Wala siyang titulong inaalagaan, wala siyang palasyong pinapatayo, kaya malakas yung loob niyang sabihin na malinis yung motibo niya. Pero, teka, paano kung talagang maraming tao ang hindi maniwala sa kanya? Sa dami kasi ng fake news at ingay ngayon online, maraming tatawanan lang dyan. Oo, tatawanan lang yung videos at word docs niya. Ano mangyayari sa kanila? Ayon sa mensahe na natanggap niya noong 2013, malinaw yung utos ng Diyos sa kanya. Sa hindi naniniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Silang lahat ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin na nakikinig sa kanya ngayon? Hayaan na lang ba tayong magdusa kung hindi tayo maniwala? Binibigyang diin niyan yung konsepto ng free will o yung malayang pagpapasya natin. Hindi niya kailangang manakot o mamilit ng tao kasi nga hindi naman siya nagre-recruit para sa kulto niya. Nagbo-broadcast lang siya. Tama, nagbo-broadcast gang. Pero may mabigit na kapalit yung pagpili na huwag maniwala. Binabalaan na yung apocalyptic na events tulad nung total darkness, mangyayari at mangyayari yan. At pag nangyari na yan, Saka lang nila maiisip na, hala, totoo pala yung sinasabi nung lalaki sa YouTube. oo, pero ayon sa dokumento, pagdating nung oras na yon, huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Kaya para maiwasan natin yan, inutusan siya ng Diyos na gumamit ng isang simpleng diskarte, paulit-ulit na pagpapaalala. Sabi sa kanya, kailangan mong ulit-ulitin ito para matuto sila. Kaya siguro kung papanoorin mo yung mga live videos niya, para siyang sirang plaka. Oo, inuulit-ulit niya talaga. At yung buong layunin ng paulit-ulit na yan ay para sa dalawang salita, laging handa. Pero linawin natin ha, yung pagiging handa dito, hindi ito yung tulad ng mga doomsday preppers. Yung mga nag-iimbak ng tonel-toneladang delata sa bunker. O kaya bumibili ng generator. Hindi ganon. Hindi ganong klaseng kahandaan ang hinihingi. Ang laging handa dito ay isang puspusang espiritual at mental na paglilinis. Paano ka ba maghahanda sa isang kadiliman na parusa sa pagiging manhid ng tao sa pagpatay? Paano humaba? Naghahanda ka sa pamamagitan ng pamumuhay ng maayos, walang inaapakan tao, pagtanggal ng ego, at pinakamahalaga, pagbuwag doon sa transactional na relasyon mo sa Diyos. Kailangan mong magtiwala na yung sagwan mo at yung pananampalataya mo ay sapat na. Napakabigat na hamon yan, especially ngayon na sanay tayo na lahat ay instant at may bayad. So, oras na para lagumin natin yung usapan natin ngayon. Tiningnan natin yung malalim at personal na tala ni Narciso Olalo. Sinimulan natin sa nakakalagim na pangitian ng total darkness, yung kosmikong parusa sa pagkaabulag ng tao sa halaga ng buhay. Matapos iyon, sinuri natin yung esena sa maliit na bangka. Yung balanse sa pagitan ng pagbibigay ng Diyos ng liwanag at nung obligasyon mong magsagwan.
At tinalakay din natin yung konseptong calling bilang isang firewall laban sa ego. Na nagbigay daan para atakihin niya yung komersyalismo ng organisadong relihiyon. At nauwi tayo sa mensahe na hindi siya mamimilit pero kailangan mong maging handa. Muli nililinawin namin na ibinabahagi lang namin ang mga ito para palawakin yung pag-unawa mo sa kung paano inilalarawan ng iba yung pananampalataya nang walang halong paghatol mula sa amin. Labog yung sarili mong pamantayan. Kung sinong dapat pakinggan. Sa lipunan natin na sobrang ingay, paano mo nakikilala kung aling boses ang totoo? At idagdag ko na rin yung pinaka-personal na hamon para sa iyo na nakikinig, handa ka bang maniwala at sumunod nang walang hinihinging kapalit? Isipin mo ulit yung eksena. Mag-isa ka sa maliit na bangka, malamig, tahimik at sobrang dilim. Alam mo ba kung kaninong liwanag at boses yung susundin mo habang umiiwas sa mga naglalakihang barko na pilit kang babanggain? Handa ang isip at laging manatiling bukas sa mga pambihirang posibilidad hanggang sa muli nating pagsisiyasat.